Gusto niyo pa mag-cruise? Ito yung mga experiences namin nung nag-cruise kami. Mula ng Vancouver, papuntang Alaska at pabalik ng Vancouver. 8 nights kami, Disney cruise. Pero syempre, pwede naman kayo mag-try ng iba-ibang ships, no? Iba-iba din ang presyo at iba-iba din ang pupuntahan. Kaya mamili kayong mabuti. Nung kasing pandemic, ang daming mga birthdays na hindi namin na-celebrate, kaya kumbaga naipon. So, willing naman kaming medyo gumastos at mahaba-haba itong sinalihan namin. Meron ding mga 3-5 days, so pamili na lang kayo. Pero syempre parang nasabi kami sa bakasyon, kaya yung pinakamahaba na 8 nights ang kinuha namin. Bakit naman Disney pa ang pinili namin? Bukod sa apo ko, syempre pati kami kahit matatanda na kami, gusto pa rin namin yung mga Disney characters kasi masaya. Ito na yung second time namin na makasali sa Disney Cruise. Nung una nag-Bahamas kami, and then ito naman ay papuntang Alaska, at mas masaya ngayon dahil mas marami kami. Kung manggagaling pa kayong Pilipinas, ang suggestion ko, a day before dapat nakaland na kayo. Ngayon, kami namang mga nandito sa Canada, imbis na magdala kayo ng kotse at mag-park kayo sa Canada Place na pagkamahal-mahal, aabot ang $300 yung 1 week na pagparada. Kaya suggestion ko, mag-Uber na lang kayo. Very convenient naman. Ang kinuha naming month yung September. Medyo malamig na, kaya syempre papuntang Alaska, magdala kayo ng makapal na jacket. Ang akala nyo ba maraming batang kasama? Hindi, maso-surprise kayo. Marami ding matatanda, mga seniors, mga mag-asawa. Kasi syempre, masayang tignan, maraming bata, at saka maraming mga characters, nakaiikot sa buong ship, maraming kantahan, maraming shows, at may mga lugar na pang-adults lang. Kaya hindi naman kayo maririndi na sabihin nyo, ay maingay, maraming bata. Hindi, maraming lugar. Siguro may mga 3 bars yun, at saka mga lugar na bawal ang mga bata. Monday yung alis namin at 4 o'clock aalis yung barko, pero before lunch, nandoon na kami. Kasi pwede na kayong mag-lunch sa loob mismo ng barko. So itong Cabanas, dito kami nag-lunch, at ang maganda, talagang nakatodo linis sila. Kailang maghugas ka muna ng kamay, at saka eat all you can dito. Ma-overwhelm kayo sa dami ng pagkain, ang daming choices, at ang nakakatuwa, maraming Pinoy. Maraming Pinoy na waiter, mga cook, mga nagsiserve sa buong sa buong ship. Kaya ang dami-daming, siguro mga 50% nga siguro yung crew nila na Pilipino. At saka yung buong barko, sinabi sa amin, yung pinaka-staff lang nila sa buong barko ay 1,000 na silang mga empleyado doon. Tignan nyo naman ang pagkain. Kita nyo hipon, may mga Alaskan crab, eat all you can yan. Kaya nga lang, syempre, ako gusto ko sinasasaw ko sa suka at saka sa bawang. So, ang hingi pa ako. Kasi, ang nandiyan dyan lang ay yung lemon at pwede ka naman din manghingi ng butter. At kadalasan, ito kagad ang nasa isip natin. May wifi connection ba? Meron. Kaya nga lang, may bayad. So, ang suggestion ko sa inyo, magpahinga naman kayo sa Cafe Facebook at todo tutok tayo sa pamilya natin. At pwedeng-pwede kayong mag-download ng Disney app para makapag-usap kayo magkakasama. Kasi 6 yung kwarto namin. Siyempre, paano naman kami magkikita-kita sa breakfast o kung sa kami mag-meet. So, through Disney app, pwede kayong mag-usap as a group. At maidagdag ko na rin, pagdating nyo na Vancouver Port, pwede nyo na iwan yung mga maleta nyo doon kasi may mga tag na naman yun. Sila na rin ang magpapasok sa kwarto nyo, kaya wala kayong bibit-bitin. Mabilis kasi mahilo yung asawa ko, so mid-ship yung kinuha namin. Kasi syempre, less ang alon pag nasa bandang gitna kayo. Iba-iba yung rooms na kinuha namin kasi 6 na kwarto nga kami, kaya medyo may konti kaming discount. Tapos ito yung kwarto na merong balcony. So ito may regalo sa amin kasi second time na namin mag-join ng Disney.
Ngayon, ito sa kwartong to, kasya naman ng 3, no? Merong queen size bed at may sofa bed. At huwag niyong kakalimutan, itong television, nagsasabi din siya kung ano yung schedule, ano yung weather, at kung saan bababa ng araw na yun. Ito naman yung balcony, maganda, may fresh air, pero malamig na kasi since September na yan. Pero parang para sa akin medyo claustrophobic kasi ako, kaya kumuha kami ng merong balcony. Kasi medyo mahal pag may balcony. Anyway, 65th birthday ko naman, kaya medyo engrande naman yung aming celebration. Hindi naman kami lagi nasa barko. Yung mga first 2 or 3 days yata nasa barko kami, pero hindi naman kayo maiinip kasi ang daming shows, ang daming pupuntahan, may mga exercise room, tapos kung may dala kayong bata, maraming nursery, 2 yung playground na malalaki doon, maganda, at saka pupunta yung mga Disney characters, kaya pagkarami-rami naming pictures, kaya huwag niyo kakalimutan yung charger nyo. Ito na may room ng mga anak ko, wala nga siyang bintana, inside room ang tawag, medyo mas mura siya. 3 din ang kasya dyan, queen size bed, tapos meron din siyang sofa bed. Pati sofa bed, napaka-komportable. At bago pa mag-sail ang barko, meron pang drill for emergency, kailangan sumunod ang lahat. Very, very organized talaga itong Disney Cruise. Maraming information sa wall, mga tao, mga assistant, talagang todo-todo asikaso sila. Meron kaming 4 stops, no? Iba-ibang part o port ng Alaska, Skagway, Juneau, Sitka, at Ketchikan. So, kada baba mo, may mga shoppingan doon, or pwede kang mag-join ng mga excursion, iba nga lang yung bayad doon. Pero kahit hindi ka mag-join sa excursion, maraming gagawin. Ang maganda kasing gawin, pagbaba ng port, talagang maglakad ka. No? Mag-shopping ka, maraming makikita sa paligid. Maraming seniors naka-wheelchair. Accessible lahat, kahit sa dining, pagpasyal mo, pag-stop, lahat accessible ng naka-wheelchair. Pagsakay mo pa lang nga ng barko, mafe-feel mo na yung saya ng mga tao. Siyempre, excited lahat mamasyal. Ito nga, babae, may mga nilalagay pa siya sa pintuan nila kasi celebration daw ng kanyang mga magulang. So, talagang pamilya sila, 3 generations, magkakasama sila. Maganda kasi ma-experience nyo mag-cruise kahit minsan lang sa buhay natin. Iba kasi yung feeling. Iba sabi, hindi ba nakakahilo kasi nasa barko? Actually, hindi. Yung 8 days namin meron lang sandali, siguro 2 hours lang na sinabi naman ng captain na medyo magiging maalon. So, inom lang kayo ng Bonamine o Dramamine, mabilis naman kagad mawala yung hilo. Yung ibang syempre, mga bata, hindi naman nila kailangan ng mga gamot-gamot. Pero kaming senior, uminom na rin kami para sigurado. Ang suggestion ko, since na-hack na kasi yung credit cards ko, kung mga maliliit na amount lang naman, cash na lang ibayad nyo. So, magdala kayo ng US dollars. Pero syempre, sa barko, safe na safe. And syempre, Disney yan eh. Ang sinasabi ko, pag nag-shopping kayo, pag bumaba kayo ng barko. Itong Disney Wonder, 3 yung swimming pool sa taas. Meron din silang mga jacuzzi. Kaya hindi to napupuno. Actually, hindi naman talaga mapupuno kasi medyo malamig. Pero, na-surprise ako, may mga bata pa rin pa isa-isa na nagswiswimming kahit saksakan ng lamig. Tsaka nakakalat yung mga pagkain. Lahat yan libre. May pizza. Masarap pa. Masarap yung pizza nila. Tapos, meron din silang burger. Usually, 10 o'clock ng umaga hanggang alas 5 bukas. Tapos kung halimbawa gabi na, kung sarado na sila, 24 hours yung kanilang room service. Kaya talagang walang bayad yun. Kasama na yun sa binayaran nyo. At ang pinakamaganda sa lahat, yung pagtitip sa last day na. 1 tip na lang.
Sa pagbubuk pa lang, tatanungin na kayo anong gusto nyong dinner, maaga, 5:45 o alas 8 ng gabi. Ang pinili namin yung 5:45 kasi gusto naming manood ng shows ng bandang huli. Kumbaga nakapagpahingay na yung tiyan mo. Kasi kung 8 o'clock yung amin dinner, yung shows maaga, para ba natutunaw-tunaw pa yung pagkain namin bago kami matulog. Dito kami mo-order ng pizza. Yan, ako ang babait ng mga nagsiserve, no? Maraming talagang Pinoy. Hindi mo kailangan mag-English, no? Ang dami-daming kumakain diyan. Sa totoo lang, ang pinaka-problema, may tendency tayong mag-overeat kasi nga bottomless At saka isa pa, kasama na rin naman yan sa binayaran natin. So talagang matetem ka talaga kumain ng madami. Ito pa, ice cream. Kanya-kanyang kuha. May chocolate, may vanilla, tapos may araw-araw meron silang extra flavor, strawberry, blueberry. Ito mga extra lalagan na to, mga parang laruan, extra bayad yan. Ito naman yung aming servidora at saka servidor, si Eka at si Lulu. Sila yung nakatoka sa amin mula simula hanggang sa uli. Yung isang pamangkin ko may peanut allergy, kaya iba yung sineserve sa kanya. Binibigyan na siya ng choices kung ano gusto niya ahead of time para pagdating ng dinner, alam na niya yung kakainin niya. Yung nasa video naman, yung unang stop namin sa glacier, tapos may barko na maliit, kung gusto mo lumapit, excursion yan, extra bayad. Kung gusto mong close na close kayo ng glacier. Pero kami, okay na kami from afar. Yan, mga 30 to 40 minutes kaming huminto dyan sa gilid para mag-picture-picture at maraming sinasabing information naman yung director tungkol sa mga parts ng Alaska. Ang nakakatawa nga dyan, ang ginaw-ginaw, pagkatapos siya, nag-ice cream pa kami. Ay naku, napakahirap pag-diet pag nasa cruise. Meron pa nga na emergency, so kailangan daw kami huminto sandali para sunduin yata ng barko para madala kagad sa nearest na hospital sa Alaska. So okay na okay talaga yung service nila. Siyempre, kami mga seniors, yan ang laging iniisip, may immediate help ba kung sakaling kailangan namin. Nag-akyat pa sila ng malaking glacier para magpa-picture-picture. Tutuwa kayo kasi may mga parlor sila na dadamitan at may make-upan, mga batang maliliit para magmukhang mga prinsesa. May washer and dryer din. Pwede kayong maglaba. Pagdating namin sa isang port, nakakita din kami ng mga ibang barko. Yan, mga celebrity, princess. Tumitigil din sila. Nagkataon na nagkasabay-sabay kami. Kaya talagang medyo maraming tao nung bumaba kami. Pwede din kayo mag-excursion dyan. Sasakay kayo ng helicopter para makita nyo yung buong lugar. Dito kami sa Animator's Palette or sa Tiana's nagdi-dinner. So, minsan kung saan mo feel o saan naka-schedule yung iyong dinner, no? Ang maganda kasi dyan, ang sasarap ng pagkain. Merong regular sila na steak, no? Kung gusto mong mag-steak lagi. At syempre, maraming choices naman. Pati sa dessert, alam mo, gusto mong kumain ng dalawa o dalawang main menu o dalawang ulam, why not? No, ako nga minsan kasi maliliit naman yung serving, so gusto ko kasing tikman, order akong 3 dessert. Tapos, tinikman ko lahat. And syempre, yung natira ko, share ko na lang sa iba. Pero hindi kasi limitado sa isang order. Sinasabi ko lang sa inyo, pwede kayong mag-enjoy kahit 2, 3, 5 kung malakas kayo kumain. So, ang Alaska kasi, sikat sila sa mga precious stones, no? Kaya maraming nagbebenta ng alahas. So, ingat lang kayo. Siyempre, may lokohan din dyan. Yung ibang mga kasama namin sa barko, nakita ko,
nagtatry din silang mag-lunch, no, sa mga ibang restaurant. Basta na to, yan kilala na Crab Shack. So maraming taong nakapila sa kanya. At kung ayaw nyo naman mag-join ng Disney na mga excursion, pagbaba nyo sa port, meron ding nag-o-offer ng mga local excursion. Basta siguraduhin nyo lang na bago umalis yung barko, nakasakay na kayo. Kasi minsan mga 5 o 6 o'clock alis na yung barko. Kaya I'm sure yung mga agency na nag-o-offer ng excursion, alam naman nila yun. Kaya lang, mabuti na yung sinisigurado nyo na maaga kayo makababalik. Ito yung hinihintay ko lagi, yung mga show sa gabi. Talagang super galing ng mga kumakanta. Itong French Quarter Lounge, diyan kayo pwedeng mag-karaoke. At saka isa pang tip na gusto kong i-share sa inyo, pag bumababa kami ng port, may mga restaurant na may mga libreng wifi. Kasi syempre nasa Alaska kami, extra bayad kung syempre Vancouver yung or Canada yung aming wifi. So nakakakuha kami ng libreng connection. Ayon kasi dun sa mga naka-experience na bumili ng $80 na wifi connection sa barko, ako very poor daw yung connection. Kaya since kami, hindi naman kami business person, hindi naman ako bubili na ng internet connection. Kasi iniisip nyo, paano kung merong emergency nangyari sa bahay, paano makakarating sa inyo yung balita? So, pwede naman tumawag kung sino may binili na nyo sa bahay nyo, na pwede naman silang tumawag sa Disney Cruise mismo or sa travel agency ninyo para sila ang kumonekta. Marami kasing chef sa pamilya namin, so yung mga pagkain nire-rate namin, and na-surprise kami na yung burger nila ay masarap. Siyempre, kahit seniors na kami, young at heart pa rin. Kaya panay pa rin ang pa-picture namin sa mga cartoon characters. Ito naman yung lugar nila ng mga playground at saka mga nursery, just in case nang gusto nyong iwan yung mga bata dito, no? Depende kung pwede nang iwan or pwede nyong bantayan, pwede din naman kayong sumama sa loob. Naku, may lobster night. Ang sarap. Akala ko, dalawa yung makakain ko, pero syempre, hindi na naman ako malakas kumain. No, talagang yung mga kasama ko, nakadalawa sila. Maganda dito, sila pa magtatanggal ng balat, tapos isi-serve pa sa'yo. Talagang very special yung treatment sa'yo ng mga servidora mo at ng mga head waiter. Yan sila, super bait ng mga yan. Nung last day, ang tip namin, mga more or less, mga $116 sa 9 days na yon. Tip na yon, no, magkakasama na yun dun sa dalawang nagsiserve, sa head waiter at saka sa housekeeping. So, 4 na tao na yung bibigyan mo na tip per passenger yun, ha. On the 9th day, pagkatapos namin mag-breakfast, doon nyo na iaabot yung tip, tapos yung mga maleta nyo naman ay nabigay nyo na the night before. Kaya dapat yung mga dala nyo kompleto na, yung mga papeles nyo na sa bag nyo na. Very organized ang Disney Cruise. Talagang hindi kayo magsisisi kahit medyo mahal compare sa iba, sulit na sulit naman. Kaya pagdating ng port, makikita nyo na yung mga maleta nyo at uwi na, Uber na ulit.